Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, trabahador na sunog sa duty, ang agency at kumpanya ay pareho namang iwas pusoy sa pananagutan. May pampalubag kuno na ayuda ay salary deduction naman pala. Aambusin natin ang mga walang konsensya. Sa Cebu City, isang batang babae ang na-trauma. Nagagawa nito ng dalawang estudyanteng magpupulis na ginamit ang paslit para sa kanilang project. Hindi na kayo makapagpulis sa inyong pagkakabalahora. Titiyakin ko masisibak kayo sa aming resback. Sa mahilig magtungo sa iba't ibang events para sa inyo ang aming ibubukong modus operandi. Nagkalat pa rin ang mga scalpers sa mga lugar na dinudumog ng manonood. Baka kayong susunod na mabiktima. Alamin ang paraan para makaiwas. Magandang hapon mga kapatid, si Ma'am Liza Prestillo ang ating interpreter. Maingay na sa Senado, pero lumitaw man o hindi ang assets at liabilities, lilitaw at lilitaw sa amin ang mga liabilities sa taong bayan. Dahil hindi sila makapagtago sa kanilang assets and liabilities at network, dito sa T3, your adjournment, walang adjournment ang aksyon namin sa mga sumbong. Kaya mga tol, wag nang hintayin ipasabpi na pa kayo, humarap na sa TV sets at simula na naman ang bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Isang trabahador sa paggawa ng linoleum sa Calamba, Laguna, nasunog ang kamay. Sa halip na sagutin ng kumpanya, barya lang ang inabono kuno, pero salary deduction pala. Abay, barya-barya lang ang tingin ninyo sa manggagawa. Konsensya nyo naman ang susunugin ng ambush. Lapno sa talos, hindi maigalaw ni Jimboy Maranan ang kanyang magkabilang braso. Aksidente raw itong nasunog habang nagtatrabaho sa paggawa ng linoleum ng PG Flex Corporation sa Calamba, Laguna. Aksidente po. Nabaso po ako sa compound po ng PG Flex. Pinadala naman daw si Jimboy sa ospital, pero nang ilabas siya sa pagamutan, wala na raw silang natanggap kahit 5 duling sa kanilang kumpanya. Binigyan daw siya ng 2,000 pero galing pa sa sariling bulsa ng kanyang supervisor. So po mabigyan po ako ng hanggang sa paggaling ko. Katwiran daw ng kumpanya, ang LRL Manpower Agency ang dapat sumagot sa gastos ni Jimboy dahil empleyado nila ito. Pero ang kapalmuks na ahensyang LRL Manpower, 1,500 lang ibinigay sa empleyado nila. Ginawang salary deduction pa sa kapatid ni Jimboy na si Nestor na kasamahan din niya sa trabaho. May pinirmahan po ako doon na Ano daw yun? Yung deduct sa amin, pahiram lang ng kumpanya, ng agency. Pagpunta namin sa PG Flex ay tumanggi silang humarap sa aming kamera, pero nangakong tutulong daw maging ang agency na magkapatid. Iwas na rin sumagot na handa raw nilang tulungan ang biktima. Wala ko po sila na. Sinibigyan po namin sila. Kailan po, madam? Ang kailangan po namin ay aksyon ngayon, hindi ang pangako niyong napapako. Nasa linya ng aming telepono si Ginang Laarni Calalo mula naman sa LRL Manpower Agency. Magandang araw po, ma'am. Ma'am Laarni, magandang hapon. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Ma'am, sapat na ba yung 1,500 ang may tutulong niyo lang doon sa manggagawa ninyo na nasunog ang parehong kamay? Ma'am? Sir, nandito po ako sa bahay na po kasi po nagpa-interview na din naman ho ako nung nasabi ko na huli niya dapat kong sabihin. Wala na po ako sabi, sir. Hindi, tanong ko lamang. Kasi hindi ho alam kasi ng mom namin na ako i-interviewin po dito sa sa on-air. Pasensya na po, sir.
Kasi ano na po ako, off office na po sana, hindi na po ako may interview ngayon. May ginagawa pa po ako dito sa bahay. Nagluluto po ako para sa mga anak ko. Kung pwede po, pwede naman po bukas, pag nasa office po. Hindi, pakitanong mo na lang sa amo Pasensya na mo. po, sir. Ma'am Laarni. Opo. Opo, bakit tanong po sa amo mo na kung 1,005 lang po ba ang inyong may tutulong? Ay, hindi po 1,005 yung mali po yung na dumating po sa inyo kasi 3,000 po yung pinirmahan po nila. Opo, pero kanina po napilitang maglabas ng pera ang titri para tulungan po mapamasahe niya papunta po sa PGH, ma'am. Ay, hindi ko po alam yan. Ay, kaya nga dapat alamin ho ninyo. Ano po, at mali ho yung ginagawa ninyo. Ay, sige po ma'am, kung kayo ay may ginagawa, abay, nakakahiya naman sa inyo. Baka masunog si Sinay. Baka masunog ang sinahit, baka masunog din ang kamay nyo. Yeah. Salamat na lamang po. Ano po? Sige po. Nasa linya po ng aming telepono naman ngayon, si Director Nikon Pamerona ng Labor Communications Department ng Dole. Magandang hapon po, Director Nikon, sir. Ay, sir, magandang hapon. Kanina nung tumawag ang staff mo ay inalam ko sa ating Bureau of Working Conditions kung ano ang pananagutan nitong LRL Manpower. Opo. At ito pong si Mr. Manahan ay pwede pong mag-file ng compensation and claim of medical benefit to worker directly from SSS. Una hong remedyo yan. Pangalawa po, may issue po ng occupational safety and health. Kasi parang lumalabas sa una kong tingin na ito pong ahensya ay walang occupational safety and health standards and regulations. Bali ho, nag-violate sila doon. Dahil po, kailangan po dapat ay malaman natin kung may safety officer at kung may safety and health program po yung pabrika. Correct. Yan po ay dapat ay isinusumite sa Department of Labor yung mga ganyang requirement. Pagkatapos po na makita natin na walang mga ganito, ang kumpanya, pwede pong si Mr. Manahan o ang kanyang asawa o kamag-anak ay pwede pong pumunta sa aming regional office at isumbong po yung LRL Manpower sapagkat base po sa findings kung pagkatapos ay malalaman natin kung nagko-comply sa core labor standards. Unang-una, yung minimum wage. Okay, makasingit muna ako, sir. Makasingit may pananagutan din po dito base sinasabi niyo occupational hazard standard. Kung ano pa man yun, alimbawa, sir, sa kasong ito, nagtatrabaho yung kliyente ng LRL ay yung, F-Flex? P-Flex. P-Flex. Paano ho kung hindi po nag-meet sa occupational standard yung working conditions sa P-Flex? PG-Flex. PG-Flex. So may pananagutan po yung PG-Flex. Tama, sir? Opo, sir. Mas malaki ang pananagutan po ng pabrika. Yun. Okay. At sila ay pwede pong pagpuntahin ng Department of Labor kung wala silang safety officer at saka safety Opo, plan. Director, ganito na lamang po siguro. Pasasamahan ho namin itong taong ito sa inyong regional office. Ano po, matulungan siya at ang kailangan lang po kasi niya ay pera po dahil mukhang pinabayaan na siya matapos siya mabigyan ng 1,500 o 3,000 nung kumpanyang LRL, iniwan na siya sa ere. At parang kung humihingi sila ng dagdag, ay binabawas naman doon sa sweldo ng kuya niya. Kaya nga po, baka matulungan ho natin, sir, mapwersa itong pagsampa ng kaso, mapwersa na pagbayarin itong LRL o PG-Flex kaya, dahil dito sa kapabayaan ho nila. Yes, sir. Ganyan nga po ang mangyayari. Alright, sige po, Director, sasamahan na lang po namin sa itong complainant sa inyong sa tanggapan po ninyo sa regional office, Director. Salamat po. Ito, nabanggit ni Director, yung tungkol sa SSS, 101% walang SSS to. Sigurado. Hindi nag-limit yung mga agency. Oo. So, ang pinaka-last resort na lang talaga dyan, habulin yung PG-Flex dahil sa pangit yung working condition doon At saka yung at saka yung LRL. Kung titingnan naman natin tulang,